Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng taro marble cheese. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay all-purpose flour 300 grams, baking powder 1 tablespoon, sugar 100 grams, salt 1/2 teaspoon, egg yolk 4 na piraso, fresh milk 1 cup, tubig 1/2 cup, at ube flavor na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang all-purpose flour at kapag inilagay natin ito ay kailangan natin itong salain para maiwasan ng buo-buo or wala namang pamumuo. Ilagay na natin ang baking powder at yeast at atin na itong salain. Ilagay na natin ang asukal, asin, tubig, fresh milk, at ilagay na natin ang 4 na egg yolk. Haluin na natin ito hanggang sa tuluyan ng magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito. Kapag wala na po itong buo-buo at okay na po ang kanyang consistency, ay okay na rin po ito at atin na po itigil ang paghahalo nito. Kukuha tayo ng 1 cup nito at ang matitira ay atin nang ilalagay or ililipat sa ating malaking molde. At pagkatapos naman po nito ay yung kinuha nating 1 cup nito ay maglalagay po tayo ng ube flavor na 2 teaspoon. At lang po siyang haluin ng maigi hanggang po sa tuluyan na po silang magsama. At pagkatapos naman po nito ay atin na po itong ilalagay sa ating mixture. Yan. Na ating dough na rin. Yan, ganyan. Ganyan lang po ang ating gagawin. Yung design naman po ay kayo na pang bahala. Basta po wag lang po nating lagyan ang buong dough para po marble po talaga ang kanyang itsura. Pagkatapos po, atin lang po siyang ipapakalat ng kaunti. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Ayan, eto na po ang ating taro marble cheese at ready na po ito para mailagay na po natin sa ating steamer. At ang apoy nga po pala nito ay high fire at 40 minutes nga po pala ang ating steaming time. Kailangan niya po pala ay bago atin ito ilagay, kailangan kumukulo na po agad ang tubig. After 40 minutes ay luto na po ang ating taro marble cheese na sobrang sarap, sobrang yummy, at higit sa lahat ay talaga namang mabenta. But wait, there's more! Dahil lalagay po tayo ng melted butter dito para po hindi po siya at tuluyang mag-dry at saka nagmo-moist-moist pa rin po talaga yung kanyang harap. Pagkatapos naman po maglagay ng melted butter ay maglalagay na po tayo ng cheese. Kayo na po ang bahala kung gaano po karami ang inyong nilalagay pero sa amin po ay 50 grams lamang po ang aming nilalagay dito. Pero kung gusto niyo po ng mas madami pa po ay why not naman po dahil masarap pa din po naman yan. Mas masarap talaga kapag maraming cheese ang ating steam cake. Atin lang po itong gadgaran ng dahan-dahan at just take your time lamang po mga ka-bakers. So, eto na nga mga ka-bakers, presenting ang ating finished product ng taro marble cheese. Na sobrang sarap naman talaga at talaga namang mabenta mga ka-bakers. Masarap po ito kung atin pong ipang nenegosyo. Pagdating naman po sa hiwa ay kayo na pong bahala kung gaano po ito kadami dahil malaki-laki po talaga ito at tsak naman na mabenta. Pero kung ito po ay ating ipang re-regalo at higit sa lahat ay ating ipang merienda para sa ating pamilya, abay go na go naman po talaga mga ka-bakers dahil mamahalin at talaga masasarapan po talaga ang ating family kung ito po ay ang ating gagawin. Anyways, atin na nga po siyang hiwain, no? Tignan natin ang kanyang fluffiness. Abay, 100/10 nga naman talaga ito. At, ang sarap niya po talaga. Yan. Charan, ito na po ang kanyang itsura na napaka-yummy. At sobrang worth it naman talaga. Kaya naman po, mga ka-bakers, ano po pong hinihintay natin? Gawin nyo na din po, ha? Hindi ko na nga po ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Philippians 4 verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao
ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen mga ka-bakers, amen! Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless.